ang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin sa layaw ay nalululong. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansan at napinsala, naging balot, nagkasakit. Hanggat may isip at damdamin, naghahagilap ng tugon. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat ang kaniyang katarungan, pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdigan, at pangalan niya'y itanghal. Hanggat may luhang papahirin, hanggat may pagkakataon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa Sabado po kami ay magsiselebrate ng 46 years ng ISAC. At dahil kami po ay nagbabalik tanaw, gusto rin po namin na ma-honor yung ating mga kaibigan, ating mga kasama dito sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Yung pong mga NGO na nagpapagal din po at nagsasacrifice para makakita ng pagbabago sa ating lipunan. So, ngayon pong gabi ay makikinig po tayo sa ilang mga narratives ng 4 na NGO. At pagkatapos po ay ilalahad din namin kung papaano nag-umpisa ang ISAC at bakit kami nagsiselebrate sa panahong ito. Sa kabila po ng mga sumisidhi na problema ng ating lipunan. As an organization, ang Greenpeace nasa 55 na mga bansa kami sa buong mundo. So isa kaming international environmental organization, pero local ang aming office dahil ang kada office namin ay nagtatakda ng kanilang mga kampanya na pwede o hindi aligned doon sa global na priority ng organization, pero autonomous kami para talagang grounded yung mga campaigns na tinutulak namin, hindi lang galing sa ibang bansa. So kaya kada office, kada bansa, iba-iba yung mga campaigns, pero may mga common na mga themes, mga issues, pero nilolocalize namin yung campaign para maging relevant para sa mga partners namin at dun sa mga policy makers. Greenpeace Philippines, almost 20 years na kami sa Philippines. Isa kaming environmental organization na nagpo-promote ng peace and protection ng ating kalikasan through our different campaigns sa Philippines. Nangunguna dyan yung aming kampanya sa usapin ng climate justice, basically sa usapin ng hustisya sa larangan ng pagbabago ng klima. Tulad ngayon may parating na mga bagyo, meron kaming response campaigning na tinatawag na inaangat namin yung usapin ng hustisyang pangklima. So sa panahon ng mga matitinding bagyo, kasi ito natatamang panahon para iangat yung usapin na ito. Dito natural, mayroong mga napipinsala dahil sa mga kagagawa ng iilan. So yun yung isa sa tinutulak namin.
Yung pangalawa is meron kaming campaign sa usapin ng single-use plastic. So nagpo-promote kami ng mga solusyon sa komunidad at syempre sa pagtutulak ng mga polisiya na magsusuporta dito at syempre pagtutol din sa mga polisiya na nagpo-promote ng single-use plastic, no? So nag-engage rin kami sa mga kumpanya na nagpo-promote ng single-use sachet. So tinatry namin silang baguhin, no? Kasi sa kanila galing yung basura, hindi naman sa atin. So yun yung isang tinutulak namin na mag-promote ng solution na hindi nagagamit ng single-use plastic. Yes, so siguro start muna dun sa community. Well, unang-una kasi yung Greenpeace naman, iba yung strategy niya before, no? So kilala kami globally na marami kaming mga actions na ginagawa, no? Kami yung mga naglalambitin sa mga building, naglalabas ng mga banner, nagbablockade, no? Ginagawa pa rin namin. Nasa DNA kasi ng Greenpeace yun. Yun yung kumbaga identity namin, no? So hindi lang kami simpleng environmental organization, kung hindi talagang gumagawa kami ng mga pagkilos na ayun nga medyo daring at risky pero para naman sa protection ng kalikasan. So medyo nagbago, no, yung aming approach, and it's part of the challenge sa amin na ang pagtingin namin ay hindi na lamang kami yung dapat maging parte ng mga ganitong pagkilos, kung hindi dapat kasama yung mga tao, mga communities. Kaya nung mga nakaraang taon, merong ganung pagbabago na ginawa sa amin internally na dapat, no, kasama natin ang mga communities. At dahil doon, syempre hindi pa well known ang Greenpeace in reaching out sa communities ng mga nakaraang taon, no. Maybe in some areas, pero hindi siya, no, na talagang bumababa, no, at nag-reach out sa mga iba't ibang parte sa Pilipinas. Yun, I think yun isang challenge na kailangan naming mag-retool, no, at magpakumbaba na rin na talagang kailangan rin namin matuto at malaman yung mga ganitong bagong strategies in reaching out sa mga community partners. And yung pangalawa doon na yung campaign na climate justice ay talagang medyo cerebral, hindi concept siya na hindi madaling intindihin even sa mga mataas ang pinag-aralan, no. Talagang conceptual siya in a way. Mahaba rin yung process namin para itakda kung ano yung magandang paraan, paano i-explain siya sa mga tao namin. But eventually, naging successful din kami in finding yung tamang formula, no, sa pag-reach out sa mga affected communities, no. So inangat namin yung kahulugan nito dahil nung mga nakaraang taon o nung nakaraang dekada, pa siya, medyo isang pagtingin lang siya at conceptual pa siya, hindi siya maintindihan ng mga tao, hindi siya mapanghawakan. So yung ginawa ng Greenpeace Philippines, tinulak namin na maging parte yung mga partner communities namin saka mga NGOs para mag-file ng isang kaso sa Commission on Human Rights na ang layunin nun ay magkaroon ng sapat na ebidensya para sabihin na yung pinsala o mga epekto ng climate change na nararanasan natin sa iba't ibang level ay meron ngang connection sa mga malalaking kumpanya tulad ng mga galing sa fossil fuel industry. So yun yung final namin sa Commission on Human Rights. First yun sa buong mundo na nagkaroon ganong proseso. At after 7 years, no, mahaba yung proseso, ang daming mga evidence, scientific research, testimonies, no, ng mga community sa Tacloban, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So in-invite namin sila para mag-testify. So naging favorable yung recommendation ng Commission on Human Rights na sinasabi na totoo nga na merong accountability. Pero ang problema lang, of course, Commission on Human Rights yun, hindi siya korte. Pero ang naging halaga nun ay inspire yon ng iba't ibang kaso sa iba't ibang bansa, no? Sa panahon ngayon, dahil na na-establish na namin yon na merong ang basihan, no, para sabihin na merong
merong ang accountability to mga corporation tulad ng Shell, Chevron, yung mga alam natin malalaking kumpanya na nagbebenta ng gasolina kasi sila yung nagbebenta ng gas, no, at nag-expand pa sa buong mundo hanggang ngayon. So sa panahon ngayon meron ng case na fina-file, legal case na, pero hindi nga lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. So sa France. So nabigyan ng pagkakataon o ng kapangyarihan yung mga communities na maging parte ng proseso ng pagsingil ng climate justice o hustisyang pangklima na dati hindi siya makamit, no. So malaking bagay 'yun kasi sa panahon ngayon tuloy-tuloy ang epekto ng pagbabago ng klima at ang perwisyo sa atin nito ay maraming level, no, sa ating livelihood nagbabago, napipigilan pa in some cases trabaho natin, na apektuhan din yung ating sarili, nagkakasakit tayo, sobrang init, hindi tayo makalabas sa nakaraang buwan nung summer, no, tapos nasisira ang ating mga tahanan at syempre yung iba sa kasamaang palad na nawawalan nga ng buhay, no, at merong ang halaga to at sa usapin ng hustisya dapat may danyos. So yun yung pinapasok namin na lengguwahe at pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad na meron palang ganitong paraan, no, para meron palang dahilan kung bakit merong ganitong mga bagyo, ganitong mga pinsala at merong pwedeng singilin. So yun na yung isang campaign namin, kaya hindi siya madali. Mahaba siyang proseso, no, kasi hindi pa alam to ng mga tao, pero unti-unti namin siyang tinutulak, no. So yung nauna diyan this year, yung I think 2 months ago lang, meron kaming community partner galing sa Dinagat Island. So napinsala sila nung bagyong Odette. So buti na lang well documented. Tapos nag-file sila ng case sa France, no. So imagine mo, sa isang maliit na isla nagiging parte na ng malalaking hakbang, no, tulad nung ganong transnational na kaso. So isa yung si Frank, pangalan niya si Frank, kasama siya dun sa I think 8 na mga apektadong community sa buong mundo na nag-file laban sa Total. So yung Total isang oil company uli, no, na merong historical responsibility, no, sa damages na nararanasan natin. So ganun na ang laban at doon namin naiangat, no, yung usapin ng climate justice at yung partisipasyon ng mga communities na dapat parte sila at sentro ng mga ganitong usapin at ganitong mga kampanya. Wala kaming permanent allies and enemies. So prinsipyo naging basihan ng engagement namin at relationship sa gobyerno. So kung nakita namin na acceptable, maganda at commendable yung ginagawa ng isang ahensya, and then yun yung panahon na talagang susuportahan namin sila. Pero pag hindi, kulang, no, mali, or paminsan hindi malinaw, yun yung panahon na nagiging critical kami, no. So may isang pagkakataon na sinara namin yung buong DNR. Nag-human barricade kami doon kasi ang issue noon yung kay Secretary Gina Lopez, no. So hindi namin nakita na reasonable yung naging pagtanggal sa kanya or yung hindi pag-accept sa kanya or yung pag-confirm, no, ng kanyang position. So yun yung isa nakita namin paraan, no, na talagang mag-send kami ng mensahe sa DNR, hindi kay Secretary, of course, kasi siya gusto namin ma-retain doon. Pero ayun, yun yung ilang example na how we respond, no, sa government. So may times na okay ang engagement namin, pero pag nakita na namin mali, mag-iiba na ang aming treatment, no, sa agency, politician, and even sa Philippine government in general. Well, actually, no, so even sa ang dami kasing issue pa rin, no, hindi siya natatapos. Sa usapin ng environment, kung meron mang pag-usad sa ilang issue, meron namang step back din, no. So 1 step forward, 3 step back, no. Pero hopeful pa rin kami kasi nakita naman namin sa Pilipinas na napaka masagana at buhay na buhay ang kilusan sa kalikasan at yung ibang mga movements, no, na talaga merong spasyo, kahit papano meron pa rin spasyo
para magtulak ng pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito na magre-relax lang kami, magiging masaya. So, importante na hindi maging kontento sa kung ano meron tayo. Kung hindi, magtulak pa ng nararapat sa atin at yung mga polisiya na magpapaangat sa ating buhay at bibigay ng mas magandang protection sa ating kalikasan. Kasi yun yung importante, na talagang mataas yung ating pangarap no, para sa ating bansa at sa ating kalikasan. Yung ISO noon ay 2 tao lang actually yun parang napakalaki ng Institute of Social Order, pero actually noong 1947 2 tao lang yun. I'm the first lay person to be the director of the institute. It used to be managed and supervised by Jesuit fathers. ISO kasi started in 1947, July 31, 1947. It was founded by a Jesuit priest, si Father Walter Hogan, at saka si Mr. Juan Tan. And yung initial plan was to make it a clearinghouse for ideas on social development and social transformation, depending on what they call the science of the times. And also, inconsistency with yung mga Catholic social teachings. So, in 1947, isa sa major issue na tinutukan niya actually is yung situation ng workers in factories at saka din sa mga workplaces. Una niyang tinutukan ay yung mga stebidores ng North Harbor. Kasama niya yung mga social action guilds na tinatawag na parang social action clubs dati ng Ateneo. Nakikipag-usap sila sa mga manggagawa, and then eventually also nag-join sila. Nag-join na sila doon sa mga causes. At yung naging isang bunga nun ay nagkaroon ng pagkiling yung ISO doon sa causes ng mga manggagawa. At later on, si Mr. Juan Tan, parang naisip niya na parang kulang. Hindi pwedeng training lang. So, naisip nila na umpisahan yung pagtatayo ng trade unions. Si Father Hogan, tsaka si Juan Tan, tsaka yung mga volunteers nila. So, ang ginawa ni Juan Tan, of course, sa pakikipag-usap na kay Father Hogan, ay tinatag niya yung Federation of Free Workers. Kasi isa sa mga unang trade union sa bansa. Yung sumunod na araw, naano naman nila na hindi lamang yung issue ng mga manggagawa, hindi lang siya focus sa manggagawa sa factories o sa workplaces. Kasama din yung na kailangan tingnan yung mga magsasaka, lalo na yung mga manggagawa na magsasaka. So, kasabay din nun si Jeremias Montemayor naman, ay isa din naman sa naging estudyante ni Father Hogan. Siya naman, tinatag niya yung Federation of Free Farmers. So, sa 1940s at sa 1950s, ang tutok ng ISO ay trade unionism. So, doon, parang sa mga iba-ibang dekada, kasi iba-iba rin yung nagiging matingkad na problema, na nababago yung focus ng institution. Pero lahat yun nakabase din sa yung Catholic social teachings. Mula noong 1997, actually, simula noong 1992, nakita kasi nung ISO na parang yung pinakamahirap ngayon sa bansa, hindi na lamang siya yung mga factory workers, hindi rin lang siya yung farmers. Tapos, mga 1980s o 1990s kasi mga urban poor group. Pero nakita namin, 1990s, ang isa sa pinakamalaking sektor na mahihirap ay yung mga
mangingisda, lalo na yung mga mangingisdang municipal. So, naisip ng ISO, baka pagsagot na rin dun sa tawag ng panahon, kailangan tutukan natin itong mga mangingisda. Noong 1997, nandyan din yung unang lobby para doon sa Fishery Code for the Philippines. So, na-involve yung ISO doon. Initially ay nagtrabaho sa Bataan. Tapos, noong mga bandang 1998-99, nakita namin, teka, meron pang iba na ibang area kung saan merong mga mangingisda na coastal pero walang tumutulong na ibang organisasyon. So, nung naghanap kami, nakita namin na walang NGO at wala pa rin masyadong tulong ng pag-government sa probinsya ng Quezon, lalo na doon sa mga isla, at saka sa Camarines Norte pa na. So, nag-umpisa kami sa Coastal Resource Management, pinututukan, nagtutok sa coastal communities ng Panukulan, Quezon, sa isla sa Polillo Group of Islands, at saka sa Mercedes, Camarines Norte, at saka Vinsons, eventually. And then later on, medyo nag-expand at saka tumuntok na sa ibang lugar. Mga bandang year 2000, nakita namin na pwede pala siyang i-expand, lalo yun sa Quezon, sa mas malawakang Lamon Bay sa Norte pa yun. Kasi malaki yung Lamon Bay, pero nagtutok kami doon sa yung tawag na yung Northern Lamon Bay, Polillo Group of Islands, Infanta, General Macar, Real, Mauban, and then lahat ng grupo sa Polillo Group. And then sa Camarines naman ay mula sa Mercedes sa North ay tinry namin subuking buuin din yung mga coastal municipalities sa San Miguel Bay. So nagtutok kami kasi medyo malaki rin yun. Nagtutok kami sa 3 munisipyo, strategic munisipyo na Mercedes, Cabusao, at yung Siruma. So sa ngayon ay ISO, nasa 17 bayan siya na Quezon. Tapos nagtutok kami sa Siruma kung saan ang tutok namin ay mangrove naman, mga bakawanan. And then sa La Union kung saan tinitingnan naman yung marine protected area sa La Union. Kung paano naman makatulong sa San Fernando City. So, may iba-ibang karakteristik ito, pero tinitingnan lang namin din ano yung magandang approach para doon. Pero ang pinakatuto ay paano ba talaga paunlarin yung buhay ng mga mangingisda. Parang naging resource management yung focus namin kasi ang sinasabi sa amin ng aming kapartner ng mga mangingisda, parang mas mahalaga sa kanila na tingnan ang pangalagaan ng kanilang municipal waters. Kasi sabi nila, yun yung pinagkukunan nila ng major na kabuhayan nila. So kung maayos yung pagmamanage nun at kung mabibigyan sila ng mas preferential treatment na naayon naman sa batas, baka mas madali nilang madiskartehan yung kanilang kabuhayan. Pero syempre, may iba-iba pa rin aspeto yung aming pagtulong na ang tawag na namin social transformation and grassroots empowerment, community-based coastal resource management, stage program. Kasama na din doon kasi na tinatry din namin pagpatakbo ng aming facilities, training center, para at least yung kahit man lang yung sweldo ng aming mga empleyado ay masagutan namin. Pero primarily ay syempre kailangan pa rin namin ng tulong ng ilang organisasyon. Nakakakuha kami ng mga grants, compete kami sa grants para doon sa aming mga programa. Ang dala lang namin ay siguro kasi meron kaming approach. So kung ano man yung call nila, tinitailor fit namin doon sa approaches na yung sa kanilang mga calls para hindi rin na-water down yung proyekto itself. Pangalawa, kasi naka-built in na doon sa mga programa namin na mayroon kaming
ilang taon para makapagtrabaho sa komunidad. Kaya ang isa sa malaking strategiya talaga ay makapagtrabaho sa mga institusyon na nandun na, particular yung local government unit. Kasi kahit ano pang sabihin natin, yung local government unit ay palaging nandun. At mayroon silang resources. Ang kailangan lang ay siguro paano mo i-bridge o ilalapit yung ating mga mangingisda, grupo ng mangingisda para maka-access sila ng assistance sa local government. Parang ang dali, no? Pero hindi talaga ganun kadali. Maraming mga pag-usap at marami ring kailangan din nila kasing makilala yung isa't isa, magkaroon ng kasunduan sa kanilang dalawa kung pwedeng formal, merong MOA, para yung local government ay mag-commit din sa mga komunidad, assistance. Pero syempre, kapalit din noon ay yung komunidad naman dapat ay pag-secure o pagtatrabaho para dun sa kanilang mga gawain ay gawin din nila. Siyempre, halimbawa, kung ang problema ay law enforcement, maaaring gawin ng batas ng local government unit yun, maaaring dito ng resources. Pero kailangan din merong voluntaryo na pwedeng dagat na train at kausap din nila para dun sa community. Pangalawa, tinitingnan din natin na sana yung makapagbuo ng isang malakas na people's organization na kaya rin magpatakbo ng kanilang activity on their own, kahit na walang tulong mula sa amin o mula sa local government unit. Kasi importante rin na sila mismo ay may taya doon. Kasi kung makikipagtrabaho ka at makikipag-partner ka, dapat kahit pa paano, meron ka rin dala doon sa partnership para mas, equal ang inyong relasyon. Mahirap kasi kung hingi ka lang ng hingi, tapos, syempre, ang sasabihin din ng hingi, ano naman ang gagawin nyo? So, mas maganda na pag nag-usap sila, ay meron silang parehong dadalhin. Ibigay niyo sa akin to, ito ang gagawin ko. Pangatlo, syempre, kakapacitate na rin yung mga people's organization. Kasi, mahalaga na sila din mismo pwedeng gumawa ng kanilang mga sariling proyekto. At mahalaga din na mayroon silang kapasidad para gawin ito. Para sila mismo, mapatakbo nila yon at matrain din nila yung mga susunod na henerasyon. So, it's along those lines na yung sustainability ay pinipilit namin i-pursue. Pero hindi madali. Kasi marami pa rin kasing mga kailangan gawin. Kasi we're starting dun sa sitwasyon na talagang mahirap yung ating mga kapartner eh. At minsan, siyempre, kailangan unahin muna nila yung pamilya nila bago nila gawin yung sa komunidad. So, kailangan tutukan yun. And I think ang pinaka-importante sa lahat na nakita namin, mahalaga rin yung pagtanaw, yung pananaw ng ating mga partner. Kaya, isa dun sa sinusulong namin kung pwede ay yung value-based formation and education na kailangan meron ding matutunan din yung ano ba yung appropriate na value o kultura na maaaring mag-support ng sustainability ng mga proyekto. Ito yung medyo contentious. Kailangan pag-aralan muna natin kasi maaaring yung value natin magkaiba eh. Pero ang pinag-usapan natin dito, ito ba ay consistent yung sa nahawakan natin na pagpapalakas ng kapasidad ng mga isda? Nakakatulong ba ito dun sa ating kalikasan? Ang pinakamahalaga, ito ba ay sumusunod dun sa tingin natin ay misyong itinalaga ng Diyos para sa ating institution? Sa amin, mahalaga siguro kasi kami ay church-based organization din. We get that from our vision and mission kasi ang mandato sa amin talaga is promotion of faith that does justice without necessarily pakita mo yung pagkiling sa hustisya na naaayon sa aral ng Diyos. Pero not necessarily na kailangan mo yung pakita mo sa action mo. You act
A few years after the restoration of so-called democracy dito sa Pilipinas, pagkatapos ng ating people power, may mga nagtatanong sa akin, anong nangyari na ngayon sa Pilipinas? Meron bang actual na progress, no, para sa ating mga mamamayan? Ang aking sagot, totoo naman na not much has happened politically. Halimbawa, yung mga political dynasties, very entrenched pa rin, ano? At talagang kahit na ngayon, nag-deteriorate na ng tunay ang ating mga political institutions, no? Balik din yung mga Marcos, at parang nagtatanong yung mga neighbors natin dito, no? Kagaya sa Indonesia, anong nangyari sa Pilipinas? Totoo na pag tinitingnan natin yung governance, mukhang walang nangyari sa atin at saka parang paurong, no, ang labas. Ngunit, pag tinitingnan naman natin yung nasa ibaba, yung mga efforts, halimbawa ng mga NGO, makikita natin na simula noong 1986, maraming nangyari. Halimbawa, we started to have a vibrant na civil society, no? Nagkaroon po ng maraming NGO, mga 2 or 3 years after 1986. Sabi doon sa SEC, about we have 60,000 na mga registered na NGO. Biglang nagkaroon ng rise, no, sa mga initiatives on the grassroots level. Nagkaroon tayo ng one of the, I think, more vibrant na civil society noong mga panahon na yon. So, marami pong mga grassroots initiatives, kagaya po ng pag-organize ng mga communities, no? Yung Institute of Social Order, halimbawa, mula pa noong 1947 hanggang ngayon, ay nag-oorganisa mga farmers, mga fishermen ngayon, mga unionists, no? Mga factory workers, at marami pa pong iba na mga Catholic na initiatives. Sa banda naman po ng mga faith-based organizations na evangelical o kaya National Council of Churches, marami rin po silang mga initiatives. Patuloy po ang mga microfinance organizations na nagsilakihan na nga po. Sabi kagaya ng TSKI, sinasabi nila, they have 300,000 at least, no, ng mga microlenders, at sila ay hindi lamang gumagawa ng microlending, kundi nasa core mission din nila yung transformation. So, makikita rin po natin na merong increase na concern sa environment, gaya po nung ginagawa ng Greenpeace, na meron po silang branch dito sa Pilipinas, yung Greenpeace Philippines, at maganda na sila po ay nag-a-address ng mga local issues, hindi lang yung mga global, kundi so local issues, kagaya ng mga disasters natin, palagi tayong may typhoon dahil hindi natin tinitingnan na maigi yung mga environmental vulnerabilities natin, at saka meron sila rin pong mga pagpuprotesta together with other partners nila tungkol sa mga issue ng advocacy, kagaya ng yung rehabilitate ng Bataan nuclear plant, no, na talagang mapanganib. At lahat yan din po yung sumulpot din po yung effort to make our economy understandable, kasi yung economics napakahirap wala tayong masyadong financial literacy. Mabuti na nandiyan dyan ang ibon to make understandable sa karaniwang tao yung mga issues tungkol sa kabuhayan. Nagre-research sila, sinusuri ang paggamit ng kaperahan ng gobyerno, at sinasamahan yung mga manggagawa, halimbawa, sa kanilang hinaing na magkaroon ng increase na wages, no? Yung just wages na tinatawag. Masasabi po natin na itong mga efforts na ito on the grassroots level ay drop in the bucket. Parang wala pa pong impact sa ating politics,
napakakurap pa rin ng gobyerno at ang mga kapirahan ay ginagasta ng walang kapararakan din. Ngunit masasabi naman natin na kahit na paano tumataas yung antas ng kamalayan ng ating mga mamamayan sa mga usaping panlipunan. At kahit pa paano umaasenso rin ang maraming pamilya, at least ito pong microfinance, kahit na po masasabi natin na they have not really addressed in a way that is really with impact yung issue ng poverty sa Pilipinas. At least merong mga pamilya na umaasenso, nakakapag-aral ang mga anak, mga ganon. Yung mga pamilya na talagang nakasadlak sa kahirapan ay kahit pa paano nakakaraos. Yun po yung siguro masasabi natin na contribution ng mga NGOs ngayon. Ngayon naman po, masasabi natin na masidhi ang hahamon ng panahon tungkol sa pag-address ng mga structures of injustice sa ating lipunan. This continue to keep our people poor. At lalo na sa mga evangelicals na kagaya natin, dapat ma-realize na natin that the small gains that we do in doing development work among poor communities, the small gains easily get wiped out by disasters in bad governance. Marami pong narratives, mga kwento tungkol dito, no? Na pag masama yung pamahalaan, ay ang fallout niyan talaga yung anumang mga maliliit na gains that we have done, talagang nababaliwala. So, importante rin po that we deal with the structural problems ng ating lipunan. PSKI, 37 years na po kami. Papunta na po kami sa 38th year namin. Founding anniversary this September. So, bukod po sa values formation activity na meron po kami towards our clients, may mga servant leadership programs din po kami. Kung hindi po namin kliyente, it doesn't mean po na hindi namin sila siservisyohan. Dahil nga po ang aming goal as a microfinance NGO is towards transforming the lives not just of our clients but the community itself. So yung profile actually dito ng mga clients na siniserve natin sa microfinance ay yung mga sidewalk vendors, yung mga small businesses, yung mga sari-sari stores na talagang hindi stable in terms of their business. Our NGO is actually named as Taytay sa Kauswagan Incorporated. That's actually an Ilonggo term, which means Bridge to Progress Incorporated. We are a microfinance organization. Saho kami sa Pioneering Microfinance NGO. We are operating across 130 branches in Luzon, Visayas, and Mindanao, serving 323,520 clients. Yung existence mo namin is being inspired by our mission. The mission namin is to make the love of Jesus Christ be felt by the poor in our midst by providing opportunities that promote spiritual transformation and total human development. So kung makikita sa mission namin is really gearing towards the service of the poor. Kasi the poor, they always have less access to opportunities. Kahit na si Christ has really this special love for the poor kasi yun nga, sila yung mga deprived. And in terms of the vision, as a Christian development organization, we endeavor and we dream to see self-sufficient families that responds to the needs of their community and pursuing a collective effort for their development. So yun yung pananaw namin sa buhay, especially sa dream namin, na yung mga family should really be sufficient in their needs. And hindi lang ganon, they should be really helping together as a community
joining efforts in eradicating poverty. TSKA's core values actually is spelled out as Christ. Yung C po stands for commitment to serve the poor. Yung H stands for humility. R stands for respect. I for integrity. S for stewardship. And T for transformation. That's why transformation department kami. Transformation has been very personal to us as a department because we are gearing towards not just transforming the lives of our staffs within the office, but gearing towards transformation towards the lives of our clients. So gusto po namin maging relevant yung aming impact po through the services and programs na amin pong ginagawa. Hindi lang po dahil microfinance kami, nandun kami sa financing, no? Pero yung amin po talagang goal is ilapit po talaga ang mga kliyente namin sa Panginoon. Because what we aim is that to be a reminder that it is Christ who is the source of all the provisions. Siya ang greatest provider ng lahat. And tinuturuan po namin yung mga kliyente namin na matutong mangisda. As a microfinance NGO, we teach them how to fish. That's why po may mga programa tayo na tinutulungan natin sila kung paano nila mapalago yung kanilang pong mga micro-enterprise, yung mga micro-businesses po nila. So, eto pong servant leadership program namin involves yung mga brigada eskwela po. Ito po yung mga relevant and impactful ways namin to help yung mga schools within our communities kung nasaan po yung mga branches namin located. Outreach programs involving our LGUs and our clients as well. Medical mission involving NGOs na alam po namin na mas makakatulong kami relevantly in an impactful way na visible at tangible po. I cannot help but just be amazed of how God has been faithful to us in TSKI. In fact, 37 years ago, we remember we started with only 3 staff. And as of now, we have a total of 748 staff. And even with the resources that we have now, we started with just a seed money of 2,500 just to have this organization registered in the Securities and Exchange Commission. And God has really provided us with 100-fold of resources so that we can be effective in helping the poor. So as of now, we have a total of 1.3 billion in terms of resources. And this is something that we just have to thank God of His faithfulness. So we continue to just be a catalyst of change to marginalized communities, helping them in their financial assistance, livelihood. And it just melts our heart to just be a part of this wonderful plan of God of helping the poor. The definition ng microfinance is hindi lang provision ng financial assistance, kundi it also includes provision of affordable insurance services to the poor, access to savings. Kasi dito sa microfinance talagang makikita natin na pinuprove nito na the poor can in fact save. Ang daming mga misnomer about sinasabing, yung mahihirap hindi makapag-save. But microfinance has proven them wrong. Kasi ang daming mga mahihirap na talagang makapag-save if just given the chance. And also, part ng microfinance is nagpo-provide ho kami ng business development services sa kanilang mga negosyo. At saka, ina-assist din namin sila in terms of if meron kailangan na access to some other government and non-government institutions na pwedeng maglago yung kanilang mga negosyo. So generally, that's how we impact the lives of these 323 clients that we serve across Luzon, Visayas, and Mindanao. And we stay committed dito po sa amin pong tagline, no? We stay committed to our tagline na we
maging instrument po kami na i-bridge yung poverty papunta po sa progress. Because this is TSKI. Sabi nga namin at the end of the day, kung hindi na namin nakikita yung pagmamahal sa poor, just like how Jesus loved the poor, baka po hindi na po kami naaayon sa mission at vision namin as an organization. Yung ekonomiya, hindi para payabanan ng ilan, kundi pa-improve yung kalagayan ng mayorya. Yung Ibon Foundation ay tinayo matagal na, 46 years ago, hindi nung 1978. Mula't simula, ang filosofiya ng Ibon ay yung usapin ng ekonomiya ay isang bagay na dapat naunawaan ng bawat ordinaryong Pilipino. Kasi up until that time, actually hanggang sa ngayon, sa totoo lang, kung pinag-usapan ng economics, parang para sa eksperto to, para sa manapag-aral, at napaka-komplikadong bagay. So yung napakasimpleng filosofiya ng Ibon, kailangan ipaliwanag ng ekonomiya mula sa punto de vista ng ordinaryong Pilipino para maunawaan nila kung anong pwede na gawin para baguhin yung ekonomiya para pagsisilbihan yung interest nila ng ordinaryong Pilipino na nakararami hindi sa interest ng iilan, ng mga dayuhan at ng mga naghahabol lamang ng tubo na yun ang usually unawa sa ekonomiya. Usapin ng pagdinegosyo, pagkakawa ng tubo, hindi ganon. Sa amin sa Ibon, mula simula hanggang ngayon, ang ekonomiya ay usapin ng paano nililikha ang isang lipunan ang lahat ng kinakailangan ng produkto at serbisyo. Sa pag-produce ng kinakailangan produkto at serbisyo, ano nililikhang trabaho at paano hinahati yung pakinabang sa pag-produce ng mga produkto at serbisyo na yan. So, from the very start, yung Ibon ay pinapaliwanag ang economics, lalong-lalo na sa mga organized na mga grupo. Ang priority talaga ay yung mga organisasyon ng mga unionista, mga magsasaka, mga urban poor, mga katutubo. Kasi ang idea doon, mahalaga ng organisasyon yung mga tao para makontrol na yung lipunan. Hindi sapat na may pagkunawa ka ng mga bagay-bagay, kundi naman pinapraktika. Kaya yung Ibon, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga economic struggles, lalo ng mga basic sectors, ito yung tulak namin para dun sa pagbabago ng lipunan nasa isang pagsibong direksyon. Tapos siguro pwede sabihin in the last siguro mga 30 years, isang nadagdag sa trabaho ng Ibon, hindi lang pagpaliwanag ng economic issues sa mga basic sectors na organized, pagpaliwanag even dun sa mass media. Kasi na-realize nga, may hangganan yung naabot ng mga organized groups, so para mas maabot sa mas maraming tao yung tingin namin mas tamang ideya sa ekonomiya, kailangan may engagement sa media at sa akademya para mas ma-broadcast sa mas maraming Pilipino yung aming pagsusuri sa mga bagay-bagay. So mula't simula hanggang ngayon, for the past 46 years, yun ang esensya ng Ibon. Pero ang Ibon naman, bilang isa sa pinakamatandang NGO sa Pilipinas, naniniwala kami ang pinakamahalaga, pinakamobulang NGO, yung pinaparindigan, yung interes sa nakararami. Like I said, bagamat limitado rekurso ng Ibon, ilan lang kami, but we're driven by commitment at yung commitment na yan ang nangungulugan din na anyone na lumalapit, nangangailangan ng tulong, kung kaya namin, tutulungan namin palagi. So, lumapit lang po kayo anytime. If the research is there, papamahagin namin freely. Kung wala pang research, pagtulungan natin kung paano mag-research. Pwede kayo mag-exchange tayo ng ideas kung paano yung tamang pagbabalangkas ng pagsusuri. Kung kinakailangan tulong din, paano yung disenyo ng pagsusuri, pwede rin gawin. Of course, in the end, sa amin, yung pinakamalaga sa kaalaman, hindi lang dapat sa Ibon, hindi lang dapat nasa laptop. Yung kaalaman, para sa pinakamarami talaga. And the more NGOs na niyakap yung prinsipyo na yon, the faster yung ganap na pagbabago na gusto natin. Isang core principle ng Ibon, ito yung pagiging, I think, progressive in the left perspective ng pagsusuri, mahalagang papel ng gobyerno sa pagpatakbo ng isang ekonomiya at isang lipunan. So hindi namin sinusukuan yon. Kasi may time halimbawa nung 80s and 90s, because of dissatisfaction sa mga gobyerno na maraming corrupt, maraming authoritarian,
pumalo naman sa other direction as if pwede magkaroon ng ekonomiya na walang papel ang gobyerno. As if pwede tayo mag-create ng maliliit na mga pockets, di ba? Ng mga utopias natin. Hindi nagmumula sa ganung perspective ang ibon. Talagang core value namin para patakboy na ekonomiya tulad ng Pilipinas with 27 million families, 150 million population, hindi uubra na maraming kalat-kalat na mga kanya-kanyang alternative dyan. Kailangan mo ng isang gobyerno na progresibo, hinuhubog yung buong ekonomiya, ginagamit ang kanyang napakalaking otoridad at rekurso para sa interes ng nakararami. So sa amin, core belief yung papel ng gobyerno. Pero having said that, isang second point siguro, sa amin, mahalaga din yung usapin at habang hindi pa na-wield ng buong buo yung gobyerno, if it's corrupt, di ba? Hindi siya demokratiko, habang hindi pa na-wield ng pinaklaseng gobyerno, napakahalaga, ngayon pa lamang, meron tayong mga alternatibo natin sa baba. Kasi doon nahuhubog naman yung pag-isip ng mamamayan na we can take control doon sa buhay natin eh. Diba? Hindi naman tama isuko mo lahat sa gobyerno. To the extent na at a very local level, pwede tayong maglikha ng alternatibo, gawin na natin yon para may practice tayo kumbaga sa pagpapatakbo ng ekonomiya, may practice tayo kung paano mag-interact sa isa't isa sa isang demokratikong paraan, at meron tayong paglilikha ng mga proseso na hindi mapupunta sa ilan lamang yung pakinabang ng pagpapatakbo even the local economy. So in the short term, mahalaga yon at it will be experience kapag ginagamit yung buong gobyerno, meron tayong grounding doon. Ang third key element namin, hindi ito spontaneous yung mangyayari. Hindi ito basta lang mahulog mula sa langit. Mahalaga dyan, mulat na komunidad, mulat na mga leader ng komunidad, at mulat na organisasyon na lilikhain yung alternatibo na yan at the small scale, but also eventually, lilikha alternatibo niya at the national scale. At para sa amin, yun ang most political and some would say pinakaliwa na aspeto ng ibon. May tiwala kami at naniniwala kami kailangan ng organisadong paghilos ng komunidad, ng mamamayan para kontrolin ang ating buhay. So sa amin, sa ganung paglatag, I think pwede natin pagtagpo, isang 3 core premises namin yon, kung ano maging itsura niya sa pag-aangkla, halimbawa dun sa psikolehiyang Pinoy, kulturang Pinoy, kami very welcome namin pasukan yan kasi hindi pa natin napag-isipan sa kanyang aspeto eh. So on our part, pagpapayaman din yan ng isang aspeto ng napakalaking usapin, paano maglikha ng ekonomiya para sa nakararami. Unfortunately, wala kaming current na pag-usuti dyan, but it's something pwede natin pagtulungan. At welcome sa amin yung ganyang klaseng effort. Siyempre, yung ekonomiya, masaklaw na usapin siya. Ang sakop niya, literally, halos yung araw-araw ng buhay ng ordinaryong Pilipino, sakop niya. Literally, yung mayota ng gawain ng gobyerno, may economic na angle. So, yung research ng ibon, actually, maliit lang kami organisasyon, pero katuwang yung mga ibang kasama namin mga organizations, pinagtutulungan namin yung mga paksa. So, pinakamahalaga sa amin, pag-aralan yung mga paksa na may pinaka-impact dun sa araw-araw ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. So, halimbawa, yung Confidential Intelligence Funds, hindi naman buong taon pinag-aaralan namin yung Confidential Intelligence Funds. Pero, pag pumapasok yung budget season, tulad ngayon, pagkatapos ng State of the Nation Address, in the course of the succeeding month, dapat sinusumite na ng Presidente sa Kongreso yung budget, pag-aaralan namin yon. Pero hindi lang confidential intelligence sa pag-aaralan namin sa budget. Malaking usapin yon, lalong-lalo na yung lack of transparency sa kanya. Pero pag-aaralan din namin, kung merong 6 trilyong pisong budget yung gobyerno, saan nilalaan yan? Actually, relatively maliit lang sa confidential funds. Ang matanong dyan, saan ginagamit yung budget para sa edukasyon? Saan ginagamit yung budget para sa kalusugan? Saan ginagamit yung budget para sa pabahay? Saan ginagamit yung budget para sa mga kawani? At iba pa. So medyo masaklaw talaga yung usapin ng budget, pero dahil nga every year yan ang pinakamahalagang instrumento ng gobyerno para makialam sa takbo ng isang ekonomiya, pinag-aaralan namin yan. Pero may mga lalaking paksa na pala-panahon, pinag-aaralan namin, pero meron naman yung tuloy-tuloy. Like, halimbawa yung sahod. Kamakailan lamang pinag-usapan yung pagtaas ng sahod dito sa NCR, yung 35 pesos. Sa mahabang panahon, actually sa aming pag-aaral nga, sa nakarang halos 4 na dekada, yung minimum wage sa mga rehiyon, hindi sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So yung pagsusuri na bumagsak ang halaga ng minimum wage ngayon, na mas maliit pa kaysa noong 1989, contribution namin yan sa mga
struggle ang manggagawa para mas itaas sa ikabubuhay ng sahod sa kanila. Yung computation namin na actually kaya magbigay ng mas mataas na sahod ng mga negosyante kung kunin nila sa tubo nila na hindi kailangan magdagdag ng presyo ng bilihin, may contribution kami. Kaya napupuna namin halimbawa yung 35 peso wage hike na alam nyo, hindi pa 1% ng tubo ng mga negosyo sa NCR. May kaunting tulong para sa mga manggagawa, pero mas malaking tulong pa sana kung mas naging bukas yung mga negosyante na magbahagi ng mas malaking bahagi ng tubo sa kanilang mga katuwang sa pagtagnegosyo, yung mga manggagawa. At contribution din namin, magkano ba kailangan isang pamilya ng halimbawa ng 5 para mabuhay ng disente, para ipatupad yung constitutional provision for a living wage. So, kabila lang yan sa napakaraming issues na kinakasalan ng ibon, pero siguro kailangan namin magdiin. Para sa amin, yung punto de vista palagi ng ekonomiya, para kanino yan, dapat para sa ordinaryong Pilipino. So, kaya siguro maraming, ano bang term doon? Kaya siguro marami nagalit sa ibon, lalo na dun sa mga nasa pwesto. Kasi binabangga namin naratibo nila. Ang naratibo palagi ng mga nasa pwesto, halimbawa mga negosyante, hindi na namin kaya magdagdag ng sahod. Kundi, kung magdagdag ng sahod, magsasara ng negosyo, mawala ng trabaho. Yung naratibo nila para bigyan ng katwiran hindi pagtaas ang sahod, ang iibon, magbibigay ng argumento, hindi yung totoo. Kailangan, usapin ng ekonomiya, nagkasabi ng totoo. So whether it's usapin ng sahod or paggamit ng budget, pagpasok ng dayong pamumuhunan, sa pamamagitan ng charter change, pagpasok ng mga iba't ibang negosyante mula sa ibang bansa para gamitin ang kasiyaman natin, at iba pa, yung ibon ay pinag-aaralan lahat ng mga yan. Ang pinakamalaga palagi, para kanino yung pagsusuri na yan, pag-aaral na yan, dapat para sa mga mamamayan, at ang sinasagot ng tanong palagi, para kanino ekonomiya, dapat para sa mamamayan. Well, alam namin unfortunately yung politika ng bansa nakasentro rin sa ilang mga, aminin natin, makasariling mga opisyal. Marami sa mga opisyal ng gobyerno, elected or appointed, ang pangunahing sinusulo nilang interes kapag sila nasa pwesto ay hindi interes ng publiko na dapat pinaka-constituency ng gobyerno. Pero kami, yung hope namin, at nakita namin ito on a daily basis naman, alam naman namin yung ordinaryong Pilipino, yung mamamayan, gusto ng pagbabago. At kung naghahanap ng pagbabagong ordinaryong Pilipino, naghahanap ng mapanghahawakan na pagsusuri yan eh. At panghahawakan niya yung pagsusuri kung naniniwala siyang tama yon. At lalong-lalo na kung naniniwala siya na yun ang magsusulo ng kanyang interest para sa pagbabago. So aming pinaka-hope talaga na napapatunayan actually na justified hope on a daily basis kung magbigay yung tama impormasyon sa publiko, yung publiko ay gagalaw para sa pagbawasto ng mga kamalian, gagalaw sila para sa pagbabago. So para sa amin, hindi nawawala yung tiwala na yun sa publiko na once mamulat, ikikilos para sa pagbabago. Ang Isaac po was born out of yung pagkabahala sa direksyon ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Ito po ay yung ating response doon sa experience ng authoritarianism under President Marcos. Yung marami pong mga estudyante at mga thoughtful na mga evangelicals asking, how do we respond as Christians to martial law? So, kami po ay nag-isip-isip at nakita namin na wala pong enough na theological reflection dito sa usapin ng how to engage abusive powers. Meron lang mga sinasabi tungkol sa Romans 13, palaging yun lang po. So sabi ko, we need to study scripture, tingnan na maigi yung Bible and apply that to what we know as social scientists. Kasi ang Isaac po, karamihan ay mga social scientists. Meron po kami mga theologian din. Pero sabi ko, it's important na tayo ay hindi lang mga social scientists. Tayo ay also theologically literate. Kasi hindi mo maaasahan yung mga theologian na galing sa labas.
no? Yung mga banyaga na mga theological formulations na pupukpukin ka palagi sa Romans 13 pag gusto mo na sumama, no? Maging engaged sa problems ng lipunan. So, we felt na importante na pag-aralan na maigi ang scripture, no? Pagsama, i-integrate yung aming social science doon sa mga biblical perspectives. Kaya ang ISAC po research at saka training institution na nakafocus doon sa relationship ng gospel, culture at saka mga justice issues. Ang kaibahan po namin sa universidad, hindi lang kami social scientists. Ang kaibahan din namin sa mga seminaries, hindi lang kami tungkol sa theology. Ang ISAC tries to integrate po yung social science at saka yung biblical perspectives that are bearing dun sa mga issues na yun. Dahil naniniwala po kami na ang witness is not just how to get people to get saved, no? But also, yung tinatawag ni Pablo na destroying strongholds. Alam po nyo, kapag ang scripture is talking of strongholds, hindi lamang po yan yung strongholds out there, mga territories nila, ganyan, ano, as in charismatic circles. Ang strongholds po, ang primary reference dyan is strongholds in the mind. Sabi ni Pablo, we should, ang tunay na witness, no, mas malaki. Hindi lang yung formula ng how to get saved. Witness is really what? Making every thought captive to obey Christ. Kumbaga, yung Bible, no, is brought into the analysis of issues out there in the public space. At yun po ang task ng ISAC, na meron po tayong mga evangelical and thoughtful Christians na nag-iisip ng ano po yung mga social issues na dapat nating harapin at bigyan ng liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diyan po ang buod ng misyon ng ISAC. So, through the years, kami po ay nakadevelop nung, ang tawag ko po ay tribo ni Issachar. Kasi po ron sa Bible, yung tribe ni Issachar, ang sabi, they are described as a tribe that discerns the times, no? And guides Israel on what to do. Through the years, sa tingin ko po, ganun ang accomplishment ng ISAC, more or less, no? Na kapag may mga usapin panglipunan na masalimuot, people ask us, no? Paano natin ito titingnan from the biblical perspectives, yung lens ng scripture. I would like to think na ganun po ang aming contribution sa ating society at sa ating mga churches din. So, yung kami po ay parang tribo ni Issachar. Yung pong aming mga ginagawa, kagaya po nitong isip-isak, kagaya po ng mga pagsusulat, pag-research, pag-iisip ng mga creative alternatives, no, na naririnig natin. We would like to think na ito po ay humuhubog ng kaisipan, hindi lamang po ng mga churches, and hopefully, pati mga kabataan. At naniniwala rin po kami na, syempre, as we spread yung salita ng Diyos, yun po ay merong impact din sa the way we address yung ating mga social issues. Kasi po, sa tingin ko, after 46 years na po ang ISAC. After 46 years, ako ay have been convinced na kung gusto natin ng yung tinatawag na consciousness raising, you know, kung gusto natin talaga magbago, no, yung kaisipan ng mga tao, yung consciousness. Kasi po yung pagbabago nag-uumpisa sa consciousness eh. That's why sabi nga ni Pablo sa Romans, be transformed, Romans 12, be transformed by the renewal of your minds. Yung pagbabago
yung transformation, nag-uumpisa sa renewal ng ating mga kaisipan. Of course, it should not stop there, no? Cerebral lang, hindi ganon. It should, dahil na-transform yung isip, hopefully, matatransform din yung social behavior. Kaya po, yun po ang sa tingin ko contribution ng ISACWIS bilang institusyon na unti-unti nababago yung pananaw, no? Tungkol sa ating kapaligiran. At ako ay naniniwala na for as long as ina-apply po yung power ng salita ng Diyos sa kaisipan ng mga tao, meron pong mangyayaring pagbabago. Dahil doon po nag-uumpisa ang pagbabago, the renewal of our minds, dahil sa salita ng Diyos. Sa tingin ko po yung social science is not enough. No? You can have all the facts. Pwede rin yung magkaroon yung kabila ng mga all the facts, no? Alternative facts daw nila yon. Pero sa tingin ko, the only thing that will really natitimo talaga, hindi lang sa kaisipan, kundi sa puso ng mga tao, ito po ay salita ng Diyos. Diyan po mag-uumpisa ang pagbabago. Para sa pag-asa natin, yung hope ko for the future, dalawang bagay lang po. Yung una is yung magkaroon ng unity team ang lahat ng mga NGO, lahat ng mga progressive movements sa ating society. Sinasabi nila mga Pilipino raw ay masyadong fractious. Sana tayo yung tunay na unity team para sa pagbabago. Magsama-sama po tayo talaga, isantabi yung mga minor na differences for as long as tayo po ay naglalakbay sa mga core values na pinaglalaban natin nung una pang panahon. So, sana po ito ang wave of the future, dahil kung akong tatanungin ninyo, kung walang pressure talaga na medyo malakas, no? Hindi yung mga small efforts lang, malakas talagang unity team po tayo para sa pagbabago. Sa tingin ko, bibigay din ng gobyerno. Pangalawa po, ang akin naman pong hope para sa simbahan is marami po tayong resources in our faith, and also yung sovereign na paghawak ng Panginoon sa atin, na kailangan siguro i-apply na natin hindi lamang puro sa mga efforts ng compassion, even if that is very good, maganda po na tayo ay napupukaw na bilang mga evangelical sa mga problema sa kapaligiran. Ngunit dapat siguro iakyat pa rin natin ito, i-increase pa yung level ng ating engagement, hindi lamang po sa mga poor communities, kundi pati po yung advocacy diyan sa mga powers. Kasi meron tayong prophetic tradition. Hindi lamang po yung compassion na tradition, meron tayong prophetic tradition. At ang prophetic tradition is being able to speak to the powers. Lalo na po ngayon na panahon ng mga fake news, panahon ng propaganda galing sa gobyerno at kung saan-saan pa, kailangan maging truth-telling na medium ang church. Na ang pag-preach ng word ay talagang merong relevance din sa ating lipunan. Sabi nga po ni T.S. Eliot, the preaching of the word must also mean the right of the church to interfere with the world. So, yung salita ng Diyos, dapat meron niyang interference, no? Meron siyang truth-telling na edge sa mga bagay na hindi tama at hindi katotohanan sa ating lipunan sa panahong ito. So, ito po ang aking hope para sa church, that we will speak forth the word. Kaya ito man ay sa pulpit o sa media, sa social media, na we will become a truth-telling na medium para sa salita ng Diyos sa ating panahon.
Yun lamang po. So dito po kami nagtatapos. Gusto lamang po naming batiin ng happy anniversary ang lahat ng mga members ng ISAC, ang mga fellows, yung pong ating community in the past and in the present. So sana po makiisa kayo sa amin sa celebration na ito ng ating 46 years. At sa amin pong mga audience, kung nagugustuhan po ninyo yung mga sinasabi namin dito, mag-like po kayo, mag-share kayo, mag-cross-posting kayo. At tulungan din po ninyo kami na ma-spread yung mga ideas na sinasabi namin. Ngayon po ay gusto namin magpasalamat din sa ating mga panahuhin, yung pong ating mga kasama sa Ibon, sila Sunny Africa, yung pong sa TSKI, yung pong sa Institute of Social Order at sa Greenpeace. Malwalhati kayo sana na samahan din ng ating Panginoon sa inyong mga efforts para tayo ay umunlad at magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat, namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin, sa layaw ay nalululong. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansan at napinsala, naging balot, nagkasakit. Hanggat may isip at damdamin, naghahagilap ng tugon. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat ang kaniyang katarungan, pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdig.